lahat ng ninanakaw nila dahil hindi nila pera yon. Hindi nila pera yon. Pera yung ng taong bayan. And that's what infuriating me. And that's what upsetting me beyond angry, beyond being angry. Because for me, nakikita ko ang mga tao, yes, I'm a virtual assistant. I'm earning a good money. But how about those people sa lansangan na they only rely sa government, sa public hospital. Meron tayong hospital pero walang gamot dahil walang budget. Dahil pinupondo nila sa kanilang mga lavish lifestyle, and that's not right. Those money belong to the people because those are our hard work and hard-earned money from blood and sweat, from overtime, from doing 2 jobs, and for being responsible, for having a clean hustle, and gagawin nila, nanakawin nila sa tao, ibibili nila ng private jet, ibibili nila ng mga mansyon sa Porsche cart, ibibili nila ng koleksyon ng mga sasakyan. That's not right. We should demand these people to be accountable. We should put them in jail at isauli nila ang lahat ng ninakaw nila. Dahil we are just asking for bare minimum. Public hospitals, good transportation, good roads, public schools, and yet, yes, hospital is there, public hospital is there, pero meron bang gamot? Meron bang nurses? Ang tatay ko, when he was hospitalized, ang nanay ko, when she was hospitalized sa Vicente Soto Memorial Center sa Cebu, we need to shell out of pocket money for her medicine until namatay siya. I have to be a Karen sa emergency para lang magkaroon kami ng bed. That's not the standard. That's basic, and yet they cannot give it to us. And that's a shame. That's a shame. They should be ashamed. I don't understand where they get the audacity not to feel shame for their immoral act, for this plunder, this massive syndicated plunder, and instead of addressing the issue, what they're trying to do right now is to cover up and escape from their accountability, and that's not right, and that's what making me angry. Super angry as a Filipino. Again, I'm not representing anything or anyone or any organization here. I'm not standing here as a Duterte supporter, but I am standing as a Filipino, a private individual who cares so much kung anong kalalabasan ng bukas ng Pilipinas. We should fight as one. Kasi I know some people here are doing good in life and they think they will just go with the flow. No. In order for us to survive as a country, we should survive as one. That's the most important thing. So for me, take an active part. I urge every Filipino from all walks of life. I don't care if you're a VA. I don't care if you're a business owner. I don't care kung nagbibenta ka ng kung ano-ano sa lansangan. I do not care. You are a Filipino. We stand as one and we secure our future as a country because no one can survive as a private individual. We will fail as a country. We need to survive as a country. We need to take part. We need to be active. We need to call out. We need to stand for accountability. We need to stand and make sure these people are on jail. Kasi ang daming taong naghihirap while what they're doing there in the Congress, just protecting their own personal interest and just making sure that their pocket is filled with dirty money coming from people's blood and sweat, and that's a shame. People from all over the world are watching, and these are the kind of Filipinos that we are putting on the front line. So please, for every Filipinos out there, let's have a standard when it comes to voting. Let's not vote for artista. Let's not vote for those people that has been linked with corruption, that has been convicted for plunder, that has been convicted for child abuse, like Franz Castro. That's a shame. We should have a standard as a Filipino. Because if we are aiming for a better country, we should elect a better leaders. Not because of their color, not because of their personality, but because of their moral and the intent to have a moral obligation to serve the country and not to serve their own pockets. To give respect to them, where in fact should be the other around, because we are their employers, we are taxpayers. Kailangan alam natin kung bawat sentimo na pumapasok sa pamahalaan at kung saan napupunta. We should not be thankful for having the basic services like public hospitals or public schools, because those are
bare minimum. And sa realidad ngayon sa Philippines, the bare minimum that we are expecting from the politicians like public hospital and public schools, hindi pa standard. Like meron tayong pagamutan pero walang gamot. Meron tayong mga schools, mga public schools pero kulang ng teachers or kulang ng chairs. So I think it's very, very important for us to take part kasi it's our future. So if you, I'm in TikTok, I'm a more patriot, and on Facebook as well, I am a more patriot. To be honest, I am a private individual. I do not do public profile until until such time na I have the realization that we really need to speak up. We really need to take part, an active participation when it comes to fighting corruption. Ma'am, ano yung matapang mo na panawagan para sa ating mga Pilipino, lalo na po sa matinding korupsyon ngayon na pagnanakaw sa ating bansa? Panawagan po para sa lahat. Huwag po tayong maging pipi, maging bingi at bulag. Kayo po ay sumama para makisa sa mga Filipino. Wala pong dilawan, wala pong kakamping, wala pong Duterte supporters or whatever. Tayo ay Filipino, we should take responsibility in securing our future. For me, kung wala kang gagawin, kung wala kang sasabihin sa mga nangyayari, para na ring sinasabi mo, para na ring it's an indirect permission given to these crooked politicians that it's okay for them to plunder us, it's okay for them to abuse us financially and economically. Thank you, Serbisyuhan. Meron ang ginawa nila. Imbes na tayo serbisyuhan, pagbuti ang serbisyo sa atin para guminhaw ang buhay natin, sila ang nagtaksel sa atin. Yung mga perang binabayad natin sa buwis, yung mga perang inuutang ng gobyerno kung saan-saan, tayo magbabayad. Samantalang sila, nagpapakasasa sila sa karangyaan. Mga pamilya nila kung ano-anong mga karangyaan na ginagawa. Samantala tayo, mga Pilipino, nagtsatsaga dito sa barya-barya. Maraming gutom. Maraming namamatay, nasasalanta. Kaya tayo dapat magtulong-tulong tayong lahat dahil mga Pilipino. Sa palagay niya, sir, nandito pa kaya si Romualdez, sir? Ano no? Nandito pa kaya si Manfred Romualdez? Oh, nasa Cebu daw. Nagtatago. Pero hindi natin sila tatandanan habang hindi sila nananagot sa mga krimen na ginawa nila sa pagtaksil sa taong bayan. At meron din nag-comment, sir, na hindi lang daw dapat yung bababati, dapat managot siya at may pakulong to. Totoo yun. Kung may krimen talaga na ginawa, mapatunayan talaga siya ay gumawa. Alam naman natin na sila dyan, sama-sama sila kasi sindikato na nangyari kasama ng DPWH, dapat managot talaga sila. Sir, naniniwala ka po ba na palabas lang daw ng Pangulong pagbaba kay Romualdez? Buka, ito na. Umulan na. Ito na yung grasya. Blessing ito. Huwag tayo matakot sa ulan. Ito yung blessing sa atin to. Kaya tuloy-tuloy lang tayo maski tayo umuulanin dito. Okay? Ay, sir, naniniwala po ba kayo na palabas lang daw ng Pangulo ang pagbaba ni Martin Romualdez? Ano? Palabas lang daw ng Pangulo. Ano lang yun? Maring ito nga sinasabi ko, pang make-up lang, pampaganda lang yan. Pero hindi natatapos ang issue doon sa pagpalit ng leadership ng Senado. Kasi andun pa rin yung korupsyon. Marami pa rin involved dyan. Kaya lahat sila dapat panagutin natin. Sir, magpapakilala sa aming mga viewers, sir. Hindi pa kayong pakilala sa aming mga viewers? Ito si Retired General Romeo Poquis. Isa sa mga kasama natin dito sa United People's Initiative. Ito, ang grupo natin dito, walang political party dito, walang mga partido, walang mga kuan. Lahat ay invited dito. Maski anong kultura mo, maski anong religion, maski anong tribo, lahat ito sama-sama para sa Pilipino. Tayo para magkaroon tayo ng critical mass at kailangan magsalita tayo. Hindi po pwede na bahala na lang, sila na lang ang magsalita dyan sa lansangan. Hindi po pwede po yun. Kasi kailangan po natin ng boses sa lansangan. Ngayon kung hindi tayo lalabas, ang ibig sabihin nun, okay na lang tayo. Sige, gawin na lang nila, magnakaw na lang sila na magnakaw, di ba? Wala tayong pakailam, hindi po pwede yun. Kailangan po ng critical mass. Kailangan nakisama kayo. Kailangan mag-voice out kayo. Kailangan lumabas kayo sa lansangan. Hindi po pwede yan. Dahil kung
palalagpasin natin itong pagkakataon na ito. Wala nang ibang pagkakataon kung hindi ngayon. Kaya lumabas na po kayo, i-voice out nyo kasi merong pagbabago at meron po tayong chance nga sa atin ang kapangyarihan. Wala sa kanila. Tayo lang ang nagluklok sa kanila. Naalala ko tuloy yung ating eleksyon. Tayo rin kasi naman na may problema, di ba? Tayo rin naman kasi ang bumoboto sa kanila. So ngayon, sa susunod na eleksyon, sana matuto na po tayo. Dahil kung sino yung binoboto natin, yun ang magdanakaw. Kaya kailangan, pag-isip-isipan nyo na yung iboboto natin, hindi magnanakaw. Alam naman na po natin na magnanakaw yung mga kasi. Alam nyo na, magnanakaw, di ba? Ilang beses ang ginawa yan sa atin, ba't binoto nyo pa rin kasi? So, okay na yan. So, nananawagan po ako sa inyong lahat. Yung mga nandyan na nanonood neto, wag naman po kayong kampante na nanonood lang. Yes. Lumabas po tayo sa lansangan and let's voice out. Dahil kung hindi po palalagpasin natin itong pagkakataon na ito, tayo rin po ang magsasakripisyo. Yung buhay po natin ang isasakripisyo natin. So, yun lang po. Maraming salamat po sa mga vloggers. Maraming salamat. At nandito kayo. Alam nyo, pangatong araw na ito. Opo. Yung mga vloggers po natin, dito na natutulog. Nabalitaan natin na sa pressure po na ginagawa ninyo, salamat sa mga vloggers. No? Alam ko, kahit wala tayong masyadong tao dito dahil umulan, napakarami nating audience. At nape-pressure na po ang mga buhaya po sa loob ng House of Representatives at mukhang si Lolong ay bumigay na po. Kahapon po ay nagkaroon tayo ng impormasyon na siya po ay magre-resign. This is a graceful exit kung tawagin natin. Hindi naman nagkaroon ng kudita. Hindi katulad sa Senado, talagang pwersahan. Dito binigyan ng framing pa, na porket napapagod na siya, ayaw na niyang madamay yung reputasyon ng institusyon, kung kaya't siya na lang ay magre-resign. At sabi nga daw, mag-leave ka na lang, pero magre-resign na rin. At ngayon nga, malinaw na, kumpirmado na ng mga kasapi ng mismong House of Representatives na siya nga ay papalitan ng isa ding congressman, si Congressman D, ng Isabela. At sabi nga natin, para manalo tayo sa giyera, mananalo muna tayo sa napakaraming mga battles. And this is one battle that we've won. So maraming salamat sa suporta ng ating mga mamamayan. Maraming salamat sa mga vloggers nandito ngayon. Patuloy tayo. Nasa tama tayong side ng kasaysayan. Itong pagkakataon na to, hindi natin dapat ma-miss out. Sapagkat pagdating ng araw, kung tayo'y tatanda, katulad ko, I was 16 noong 1986. Andun tayo sa EDSA. Noong 31 years old ako, nandun ulit ako sa EDSA. At ngayon, sa pangatlong pagkakataon, isang pinakamalaking kontrobersya na talaga namang sabihin natin hindi naghahati kundi nag-iisa sa taong bayan. Sapagkat sawan-sawa na tayo. Katatapos pala ng eleksyon, alam natin na ginisi tayo sa sariling mantika. Ang daming mga pera na lumabas, hindi kumastos ang mga politikong nakaupo. Ang ginamit ay pera ng pamahalaan. So ito ay classic na pagigisa sa atin, sa ating mantika. At alam natin na hindi naman lahat ito ay talagang pondo na para sa atin, kundi ang mas malaki pa, yung trilyon na ginamit nila at nawala sa mga ghost projects at mga dispalinghadong mga proyekto, nagtama na dapat mga proyekto na siyang magliligtas sa atin kapag tayo binabaha. Ang Pilipinas ay lumulubog, literally. Pero mayaman tayo, sir. Exactly. Sobrang yaman, no? Kaya lang, ang yaman natin, ang kumukuha lamang ay 10% to 15%. No? Mga oligarkiya sa business at oligarkiya sa ating politika. Kaya nga makikita ninyo, sukdulan na magkakapatid na ang nasa Senado. Sa 24 na senador, ilan ang magkakapatid?
Isa. Alam nyo na kung sino. Isa uli. At isa pa. At isa pa. 4. Dalawa. 8. Kaya nang i-block ang confirmation ng isang treaty. Kasi kailangan mo 2/3. May 8 ka lang na umayaw. Wala na tayong treaty. No, ganyan kalakas ang dinastiya. At bakit sila naging dinastiya? Kung titingnan mo, ito rin yung mga may mga kamag-anak, mga magulang na naging politiko din. Ito na po, no? At tingnan natin ang ating mga businesses. Sinong may-ari? No? So, ekonomiya at ang ating politika, ito ay kontrolado na, no? Nangiilan na lang sa ating mga mamamayan na talaga namang pinagpala ng Diyos, habang ang lahat ay sukdulan ng kahirapan. Parang ironic nga kung makikita ninyo, ito ang sentro ng kapangyarihan. Kasi ang kapangyarihan, sabi nga, who holds the gold, holds the power. Nasaan ba ang pera? Sino ba ang nagkokontrol ng budget? Di ba ito? According to our Constitution, lahat ng pananalapi ang magdidesisyon muna sa ating bicameral Congress ay ang House of Representatives. Dito, inuuna, pinipresenta kung ano ang mga programa para sa ating maliliit na kababayan na katulad natin. Pero, alam po niyo, nandito tayo, pangatlong araw na natin ito. Hahakbang lang po kayo, nandiyan ang squatter. Hahakbang lang po kayo dyan. Ang ganda nito, sa likod nito, squatter. Hahakbang kayo doon. Payata si squatter. Hindi ba't napaka-erroneous ng isang batasang pambansa na dito pinapanday ang lahat ng proyekto, pulisiya at programa para sa kapakanan ng taong bayan at pag-unlad, ang nakapalibot sa kanya panay may hirap. Hindi ba sila nahihiya niyan? Ang pinagtataka ko lang, bakit ang mga taga-batasan hindi lumalabas? Bakit hindi sila sumasama? Ba't kailangan pa nakatulad kong taga Rizal ang pupunta dito para tumayo? At kayo, na hindi naman taga dito. Sila yung unang ini-insulto dito. Ang Quezon City, ang unang ini-insulto dito. Kasama na ang ating mga kababayan naghihirap. Habang sila, pinangalanda ka ng mga anak, imagine mo, di ba? Mayroon kang bill na 121,000, ilalabas mo isang bugkos na pera, 1 million, tapos magtatawanan pa kayo. Huh? Maghula-hulaan, laro ng mga nepo. 175,000 na bill. Oh, hula-hulaan. Apat na mga tao, 175. Hindi ba? Sobrang sukdulan na to. No? Parang ginagago na talaga tayo. Samantalang ang iba, naglalakad, namumulot ng plastic, binabaha, walang makain, ni walang bahay, ni walang pabahay. No? At ang ating mga tsuper, talagang pinapabayaan na lamang, pinipwersa pa ng mga nasa gobyerno na kailangan palitan yung luma nila na pinagkakitaan nila. Ano pa po? Ano pa ang mabuti sa bansa na ito? Ang mabuti sa bansa na ito, may mga tao tayong napaka-resilient. Mga taong sobrang malapit sa Diyos. Mga taong sobra ang pagiging makakalimutin, no? At pagiging mabait. Well, anyway, siguro, dahil Kristiyano tayong natitira, dito sa Southeast Asia, sinasabi nga po, blessed are the poor, for they will inherit the kingdom of heaven. Kaya po siguro minarapat na tayo maging mahirap, kasi ang gusto natin, manahin natin yung kayamanan. Pero sa tingin ko po, hindi ito kagustuhan ng Panginoon. Kagustuhan ito ng demonyo na siya nagpo-control ng mga pera, programa, ng pag-unlad at para tulayan ang ating magandang buhay bilang Pilipinas na mayaman at Pilipinong magagaling. Kaya ito po ang nilalaban natin ngayon. Hindi po bukas, hindi po sa susunod na taon, kailangan po natin ngayon magkaisa. Paunti-unti po, meron tayong giyera dito. Hindi ito po giyera na dapat lumanak ang dugo, kundi palitan po natin ang sistema. Alam po ninyo, kanina nag-vlog ako. Ang vlog ko po ay tungkol naman hindi lang sa national. No, dapat tingnan din natin yung local government units. Alam niyo po ba na ang share sa NTA, wala pa po kasama yung kinikita nila sa corruption din sa local government, ay 1.034 trillion. At sa SK pa lang po, yung 10% na share ng SK sa lahat ng 42,185 barangay ay amounting to 20 billion. Imagine mo yung 20 billion.
O sa SK na wala namang ginawa. Sa SK pa lang yun, 20 billion. Kayo po ba may nararamdaman sa SK? O puro mga basketball na hindi natutuloy, hindi sa basketball, nagiging boxing kasi niluto, etc. So, ano mo ang nakikita natin na kinabukasan ng bansang ito? Kung ang mga bata, mga SK, na kung saan lahat sila ay tuta pala, bata pa lang tuta na ng mga politiko. Ang mga mentor ng mga to, ang alam ituro muna ay komisyon. 20% pinag-uusapan, 30% pinag-uusapan. SOP daw. Ano tong SOP na to? Is this the kind of the future leaders? Kung ngayon, maaaring hindi naging SK pa itong mga karamihan dito matatanda eh. Paano kung yung mga SK generation na ang alam ay SOP? Ang siyang mamuno sa ating bayan. Ano kaya ang mapupuntahan natin? So ito po yung ating panawagan. Ang problema po ay sistema. Ito po ay magpapatuloy kung hindi natin ito tutuldukan. At siguro tama na. Nakakapagod na yung people power. Pinakahuli na siguro ito, sir. Diba? Na dapat tuldukan na natin to. Dapat sama-sama na tayo. Dapat sabihin natin pagkatapos nito, hindi lang ito changes ng musical chair, hindi ito larong trip to Jerusalem na mag-aagawan tayo, pagtigil ng tugtog, mag-aagawan tayo ng mga upuan. At kung sino maunang na maupo, kanya na yung upuan. Pero walang magbabago. Kaya nga't natutuwa ako na nandito yung mga retired generals. Yung ating mga retired generals, wala na, nakuha na nila yung kanilang apex at they are honorable people and they are gentlemen. At sa tingin ko, sa ating panahon, walang politiko na nakikita ko na mag-unite ng ating bayan. Kung kaya sa akin, mas favor ako, no? Na kung magbabago man ang sistema, ang unang maging manungkulan ay ang mga general na mga retired rather than these politicians. So yun lamang po, inaantay po namin kayo. Kung meron kayong panahon, tara po. Sumama tayo at pumanig tayo sa right side ng ating kasaysayan. I don't mean anything disrespectful towards the LGBTQ community. It's just that according to my experience po, that ganun po ang naging coping mechanism ko, na naging titibo-tibo ako when I was growing up until high school. So, when I was around grade 6, isa lang po ang pangarap ko. It's either maging sundalo or maging abogado. Kasi nakikita ko po sila sa movie, matitikas, magagalang, napaka-macho, para silang mga Superman na nagpo-protect sa mga tao at sa mga community. Sila yung napoportray na mga hero. Especially sa mga old Filipino movies kung saan ang mga sundalo at ang mga police ay palagi pong na-highlight yung pagiging savior nila sa community. So yun po ang naging pangarap ko. And up to this day, hindi naman nabago ang perspective ko or perception ko sa mga police. I still look at them as someone who will protect the community. At sana po ay marinig at mapakinggan po tayo. Hindi naman po ako isang sikat na tao, hindi po ako mayaman, hindi rin po tayo kagandahan. Pero, hindi po ako nabibilang sa known family para ang boses ko po ay mag-matter sa isang tao na may pinakamataas na posisyon sa militar. Pero sana po ay kung hindi man napapakinggan ni General Browner sa ngayon, ang sinasabi ko, sana at some point on the coming days, makita niya po ang videos ko sa SOCMED at sana po ay mapakinggan niya po ang aking pakiusap na sa tingin ko po ay sumasalamin sa mga pakiusap ng mga ordinaryong mamayang Pilipino. I-highlight ko lang po ito ang sinabi ko kahapon na sa nakikita ko po, wala na pong check and balance ang Pilipinas. Kasi at ito po ang mas nakakatakot. It doesn't matter anymore if you're coming from a powerful family. It doesn't matter anymore if you're coming from a wealthy family.
kapag hindi ka gusto ng pamahalaan at kapag ikaw ay balakid sa kanilang mga pagnanakaw, ikaw po ay magiging highlight of the day nila. At ikaw ay magiging center of persecution. Again, sinabi ko na kahapon, I may be wrong, maaaring mali, maaaring tama, but this is my personal observation. Wala na pong batas ang Pilipinas. Hindi po nagfa-function on the expected ways and normal ways of functions ang mga branches ng ating pamahalaan. Ang judiciary po natin ay may mga questionable, mga conflicting decision, appointments, and mga key decision making na para sa akin po ay hindi na po nagiging hindi na po ino-honor kung anong nasa batas. So nakakalungkot because when I was growing up, I always look up to these branches of the government, especially the Congress, especially the legislative, the Senate, and most especially the executive. Kapag hindi po nagpa-function ang check and balance sa isang bansa, wala pong batas, wala pong hustisya. At kapag kaya po nitong manipulahin, abusuhin ang mga tao na nagagaling sa may pangalan na sa pamilya na mayaman, popular, paano na lang po kapag ang mga ordinaryong tao ang nasasangkot at nagiging balakid sa kanilang mga pagnanakaw? Ano po ang maaasahan ng ordinaryong Pilipino? Paano po tayo aasa sa proteksyon ng pamahalaan kung mismong ang mga may makapangyarihan, as long as ikaw ay isang balakid sa kanilang mga personal na interes, wala po tayong maaasahang proteksyon. At ito po ang sentro ng aking pakikiusap kay General Browner. Sir, as I mentioned yesterday, and I hope you can hear me right now, you, on behalf of the armed forces of the Philippines, together with the Philippine National Police, you are our last card, sir. Hindi politiko ang magsasalba sa Pilipino. Hindi organisasyon o hindi kung sino-sino mang tao na may personal na interes para agawin ang anumang posisyon sa gobyerno. Hindi sila ang magliligtas sa Pilipino. And by the Constitution, we should not be leaning to these political figures for protection, because by Constitution, we should be leaning to the armed forces of the Philippines and Philippine National Police for the protection, because at the end of the day, mas mahalaga po na proteksyonan ang interes at ang kapakanan ng mga mamayang Pilipino. At sana po I think it's very basic expectation po, at sana po wag po natin kalimutan yon. Dahil kung saan po kami tatakbo, sino po ang pwede naming asahan? Wala na po kaming maasahan sa pamahalaan. At yun lang po. Magandang gabi. Sorry, I went a bit more. Okay. Bago po tayo tumawag ng ating susunod na speaker, nais ko lang po ipaalala na ang lahat ng sasabihin ng aming mga kasamahan, ito po ay kalakip lamang ng kanilang mga opinyon at kanilang saloobin, sapagkat bawat isang Pilipino ay karapatan po natin na magpahayag ng ating saloobin laban sa gobyerno kung ano po sa tingin natin
natin ang tama sapagkat ang kanilang mga binibigkas ay protektado po ito ng freedom of speech and expression of 1987 Constitution Article 3. Nakalagay po doon that we have a right to express of our we have a right and freedom to petition the government, and sa freedom of speech, no law can restrict the freedom of speech and expression. No, so lahat po ng kanilang sasabihin ay yun po ay ang kanilang saloobin bilang isang mamamayang Pilipino na nagmamahal sa inang bayan at may malasakit sa ating bansa. Ang susunod ko pong tawagin ay nagmula po sa Davao, sa Davao City. So, sir, kayo po. Salamat po sa pagkakataon na ako ay makapagbigay ng isang napakalang pagkakataon bilang isang mamayang Pilipino. So, ako po ay lumabas ngayon, no? Galing sa malayong lugar, pumunta lamang dito upang ihayag ang ating mga saloobin. At bago po, taos-puso akong magpapasalamat sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos na gumagabay at nagbibigay sa atin ng patnubay, sabi na sa John chapter 15, verse 5, without me, you can do nothing. And then, our beloved Armed Forces of the Philippines, our Chief of Staff, General Browner, bilang isang ordinaryong mamamayan, sabi ng ating Panginoong Kristo, sabi niya, ako'y nasa pintuan ng iyong puso, tumutok-tok, kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pintuan, ako'y papasok sa inyo at muling makisalo. At sa gabing ito, puso po ang aking naging sandata. Ayon sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4-5, ang sandata ko'y kapangyarihan ng Diyos, nagpapaguho ng mga kuta ng mga kurakot, hindi sandatang kapangyarihang makasanlibutan. Sinusugpo namin ang maling mga korupsyon at pinapabagsak namin at binibihag ang maling prinsipyo na siyang nagpapahirap ng taong bayan. Isa lang po akong ordinaryong mamamayan. Ngunit bakit naglakas loob akong magsalita ngayon at nananawagan? Dahil isa lang ang dahilan. Dahil mahal na mahal ko ang bansang Pilipinas. Dahil sa bansang ito, dito ako isinilang at dito ako nagkamalay. Dahil mahal ko ang bansang Pilipinas, hindi ko hayaan lumubog ang bansang ito. At ang magtitiis ay ang mga darating na henerasyon ng mga kabataan. Alam natin kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos nagpapaulan galing sa langit ng umulan. Nagpaulan ang Diyos galing sa langit. Nakikita yung kasabihan na walang natatago na di nalalantad at walang lihim na di napubunyag. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, umulan yung trillion na budget, yung mga insertion sa GAA, yung napasa sa enrollment, tapos na-insert doon sa GAA, General Appropriation Act, 241 billion na insertion ng pinaulan ng Diyos. Hindi nakita ang mga project, ngunit ang nakikita ang baha na siya nagpapahirap. Nung bumaha dito sa Maynila, tumutulo ang aking luha dahil nakita ko ang mga kabataan na hirap tumawid.
ang mga kabataan, biktima ng leptospirosis, maraming nakakasakit dahil hindi sila makakatawid ng maayos dahil biktima sa mga gahaman at gahit sa kayamanan. Ano ba ang sinasabi ng Bible? Luke chapter 12 verse 15. Mag-ingat kayo sa anumang uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan, sapagkat ang pag-ibig ng salapi ay siyang ugat sa lahat ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 10, may mga tao naghahangad na magkamal ng salapi. Ang kanyang pananampalataya ay nalalayo sa Diyos at ang kanyang buhay ay nasasadlak sa malaking kapighatian. Tingnan mo ngayon ang nangyayari sa ating paligid. Mahal naming Chief of Staff, kung may puso kang maawa, kung mahal mo talaga ang bayang Pilipinas, kung talagang ang iyong layunin ay pagsilbihan ang taong bayan, huwag mong pagsilbihan ang mga taong pansariling interes lamang ang tinitingnan, kundi ang interes para sa ikabubuti ng kanyang sambayanan. Kung titingnan natin ang nangyayari sa ating kapaligiran, sobra na, tama na, ising na ang taong bayan, mulat na ang taong bayan. Mahal namin Chief of Staff, General Browner, kami ngayon ay kumakatok sa iyong pintuan ng puso. Kung talagang ang iyong pinakamandato ay protektahan at paglingkuran at pagsilbihan ang taong bayan, ito, in the name of the Lord, suportahan mo ang taong bayan. Yan lang po at maraming salamat sa inyong lahat.